May dalawang basic na batas na pangkabuhayan nung panahon na ito. 1909 yung Payne-Aldrich Act at 1913 yung Underwood-Simmons. Pinapakita dito yung malayang kalakalan, no, sa pagitan ng Estados Unidos at saka ng Pilipinas. So malaya dahil sa malaya tayong makapagpadala ng products sa kanila. Malaya ring nakakapasok ang produktong Pilipino sa Estados Unidos. Ngunit, hindi pantay ang relasyong ito. Yung mga kalakal na mga kalakal natin, mga produkto natin ay libreng nakakapasok sa Amerika, ngunit may limit. Samantalang yung mga produktong Amerikano naman nakakapasok sa Pilipinas nang walang limit. So makikita natin yung unequal na relationship. May quota at restriction yung ating product na iluluwas patungo ng US. Yung kanila, walang quota, walang restriction. Pero kahit na gano'n, nagka-interest din talaga ng mga elite, no? Kasi meron na silang siguradong market doon sa kanilang products na nire-raise nila doon sa kanilang mga syendas. Dahil sa interes ng iilan, nagpatuloy ang ganitong kalakaran kahit hindi ito nakabubuti sa ekonomiya ng Pilipinas. Hilaw na produkto ang ating iniluluwas na mas mura ang halaga. Pagbalik sa ating bansa, gawa na ang mga produkto at mas mahal na ang presyo. Unti-unti ay winasak nito ang mga maliliit at lokal na industriya tulad ng mga habihan ng tela na pagdating ng panahong ito ay inaangkat na. Dadagsa sa Pilipinas ang produktong Amerikano. Dahil sa dami nito at dahil na rin sa pagtangkilik ng mga mayayamang Pilipino, naniwala rin ang mga Pilipino na mas mataas ang kalidad ng mga ito kaysa sa produktong Pilipino. I think an immediate reaction was that people started to sing American songs and dress American and started to maybe smoke cigarettes, which horrified the older people. So in came American songs, eventually American movies, American radio programs, magazines, comic books, and this just transformed the Filipino into, instead of a Hispanic model, into an American model. Sa pagsama-sama ng edukasyon, mga mito, propaganda at mga produktong Amerikano, unti-unting nagbago ang kamalayan ng mga Pilipino. Mula sa kamalayang makabayan na nabuhay noong himagsikan 1896, nangibabaw ang kamalayang kolonyal, isang kamalayang maka-Amerikano. Dahil sa maka-Amerikanong edukasyon at pagdagsa ng produkto at kulturang Amerikano, pumasok ang kamalayang kolonyal sa isipan ng mga Pilipino. Naakit rin ng kapangyarihan at kayamanan ng mga elite at nakipagtulungan sila sa mga Amerikano na pagpasasaan ang yaman ng bansa at pagsamantalahan ang karaniwang mamamayan. Dahil dito, naging ganap na ang pananakop ng mga Amerikano. Parang nakalimutan na ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bayan na kanilang ipinakita sa himagsikan laban sa Kastila. Kayo, paano ninyo mababago ang kaisipang kolonyal? Paano ninyo ipapakita ang pagmamahal ninyo sa bayan? Tayo na